Noong bata pa si Naruto, nagprank siya sa buong Konoha sa pamamagitan ng pagpinta ng mga bahay at tindahan gamit ang pintura. Takbo siya ng takbo habang rinig niya ang reklamo ng mga tao kung sino raw ang magbabayad sa kalokohan at kung bakit wala raw magulang si Naruto na pwedeng pagsabihan. Kinagabihan, dumalaw si Third Hokage sa bahay ni Naruto para bigyan siya ng allowance. Nagtanong si Naruto kung sino ang mga magulang niya at kung anong klaseng tao sila. Ang alam lang daw niya ay namatay sila nung umatake ang Nine-Tailed Fox. Hindi sinagot ng Hokage ang tanong, sabi niya wala ring saysay dahil hindi naman mabubuhay ulit ang mga patay. Lumipas ang ilang taon habang nasa academy na si Naruto, nakilala niya si Sasuke Uchiha. Lagi siyang talo sa mga laban nila. Sa isang sparring match, napansin ni Naruto na puno ng galit ang mga mata ni Sasuke pero hindi ito para sa kanya. Maya-maya nalaman niya na si Sasuke lang ang natirang buhay sa buong Uchiha clan matapos ang malupit na massacre. Pagka-graduate nila, napunta sa Team 7 si Naruto, Sasuke, at Sakura. Seryoso si Sasuke sa goal niyang gumanti at ibalik ang Uchiha clan. Si Naruto naman, pangarap maging Hokage para mapansin siya ng lahat. Pinasa nilang tatlo ang bell test ni Kakashi kaya opisyal na silang mga genin. Sa unang mission nila sa Land of Waves, inatake sila ng dalawang kalaban. Kunwari patay si Kakashi kaya sina Naruto at Sasuke ang naiwan. Lumaban si Sasuke at sinagip si Naruto. Naiiyak tahimik si Naruto dahil natakot siya at hindi niya na-defend ang sarili. Sa sobrang dismayado, sinaksak niya ang sariling kamay gamit ang kanay, sabay sumpa sa sarili na hindi na siya magiging mahina ulit na kailanganin pang sagipin. Pagbalik ng Team 7 sa Konoha galing sa Land of Waves mission, nagalit si Naruto kay Sasuke kasi feeling niya ang yabang nito at akala mo kung sino. Sagot ni Sasuke, hindi niya iniisip na mas magaling siya sa lahat, kay Naruto lang. Nainis lalo si Naruto pero sabi ni Sasuke, kung gusto niya talaga ng restback palakasin niya sarili niya. Pagkatapos ng ilang araw, sinabak na uli ang Team 7 at iba pang pumasa sa first round ng Chunin exams papunta sa Forest of Death para sa second stage. Pinaliwanag ni Anko ang rules, bawat team may Heaven Scroll o Earth Scroll, at kailangan nilang mabuhay ng 5 araw sa gubat at makuha ang kulang na scroll. Tatlong rules, lahat ng miyembro buhay at dapat sabay-sabay makarating sa tower, bawal may ma-injure na di makagalaw, at bawal buksan ang scroll, disqualified pag ginawa. Sa loob ng gubat, inatake si Sasuke at Sakura ni Shior, isang shinobi mula Kusagekure. Halos mapatay si Sasuke kaya naisip niyang isuko ang scroll para maligtas. Pero biglang dumating si Naruto, binaril ng shuriken si Shior, at sinuntok si Sasuke. Sabi niya, hindi niya kilala si Sasuke na duwag sa laban. Sumang-ayon pa si Shior, tapos nagsummon ng malaking ahas at tinaboy si Naruto gamit ang wind release. Sinigawan ni Sasuke si Naruto na tumakbo, pero gumamit si Naruto ng Nine Tails Chakra, pinatay ang ahas, at sinagip si Sasuke. Tinanong niya si Sasuke kung okay lang siya gamit ang sarcastic na tono, parang style ni Sasuke dati. Nabigla si Sasuke sa lakas ni Naruto at na-realize niyang di niya kaya talunin si Itachi kung takot siya sa mga tulad ni Shior. Kaya bumunot siya ng Fume Shuriken at Shuriken na may wire para lumaban. Pagkatapos nilang makaligtas sa totoong identity ni Shior, si Orochimaru pala yun, nakipag-team up sila kay Kabuto. Pero inambush sila ng Team Oboro gamit ang combo ng Genjutsu, Mist Servant, Haze Clone, at Earth Release, Underground Projection Fish. Ginamit ni Sasuke ang Sharingan para makita na ilusyon lang lahat ng kalaban kaya nilabanan nila hanggang maubos. Habang pagod na pagod sila, lumabas na ang totoong kalaban, Oboro at mga kasama. Akala nila panalo na sila kasi hingal na ang 4. Pero laking gulat nila, si Naruto lang pala yun at 3 shadow clone lang na naka-transform technique para magmukhang sila Kabuto, Sasuke, at Sakura. Ang totoong 3, nagtatago lang sa puno para magpahinga. Sabi ni Sasuke kay Naruto na siya na ang bahala. Pero ayaw ni Naruto siyang bigyan ng credit. Kaya sinapak ni Naruto yung 3 kalaban sabay-sabay hanggang mawala ng malay. Natuwa man pero nagulat si Sasuke sa lakas ni Naruto kahit halos ubos na chakra at 5 araw na silang lumalaban. Matagumpay nilang natapos ang second round. Naiinis si Sasuke kasi ramdam niyang kung wala si Naruto, di sila papasa. Sinabihan ni Sakura si Sasuke na mag-quit na lang dahil sa First Seal of Heaven pero pinagalitan siya ni Sasuke at sinabing gusto lang naman niyang lumaban sa mga malalakas. Gusto niyang maging mas malakas. Si Naruto, nainis sa trito ni Sasuke kay Sakura, pero napatigil siya nung sinabi ni Sasuke na isa si Naruto sa mga pinaka-gusto niyang labanan. Makalipas ang ilang araw, nagpakita si Sasuke kay Kakashi habang nag-ensayo ito sa cliff climbing. Nakiusap siyang turuan siya para mahabol niya ang lakas ni Naruto. Sabi ni Kakashi, kadalasan ng mga Uchiha ay fire release, pero parang katulad siya ni Kakashi, may lightning release.
Gumamit sila ng litmus paper at tama nga. Kaya excited si Kakashi na ituro kay Sasuke ang sarili niyang teknik. Dumating na ang final rounds ng exams. Sakto lang ang dating nila Sasuke at Kakashi, ilang segundo bago ma-disqualify si Sasuke. Humingi ng sorry si Kakashi sa pagka-late. Si Naruto, todo hype, sabi nanalo siya at gusto niyang makalaban si Sasuke sa finals. Ngumiti si Sasuke at sinabing gusto rin niyang lumaban kay Naruto. Nag-e-ensayo si Sasuke mag-isa, binabanata ng Chidori ang isang malaking bato habang naaalala ang laban niya kay Gaara. Pagkatapos niyang tamaan ng braso ni Gaara na kalahating transform, agad lang itong napalitan ng sand arm. Samantalang si Sasuke ay di na makagalaw dahil sa gamit niya sa Cursed Seal of Heaven. Nasalba siya ni Naruto na dumating sakto sa oras at tinadyakan si Gaara sa mukha. Hinuli ni Gaara si Sakura na tinangka siyang protektahan. Dahil sa galit at kagustuhang protektahan ng kaibigan. Hinarap ni Naruto si Gaara gamit ang All Directions Shuriken at bagong imbentong move, ang Naruto Uzumaki 2000 combo. Dahil dito, napilitan si Gaara palabasin si Shokaku, ang kanyang Biju. Si Naruto naman, tinawag si Gamabunta para makasabay sa lakas ng kalaban. Kahit ubos na chakra niya sa dami ng clones, nagawa pa rin niyang mag-summoning technique na ikinagulat ni Pakkon at ni Sasuke. Nagtaka si Sasuke kung kailan naging ganun kalakas si Naruto. Pagkatapos ng training, nalaman niyang bumalik si Itachi sa Konoha para hanapin si Naruto. Natuntun niya ito sa isang inn kasama si Kisame. Sinubukang patayin ni Sasuke si Itachi gamit ang Chidori pero walang epekto, binali lang ni Itachi ang braso niya at tinadyakan siya. Sinabi ni Itachi na wala siyang interes kay Sasuke at si Naruto lang ang hanap niya. Dumating si Jiraiya para iligtas sila at nag-summon siya ng Gamma para harangan si Kisame. Hiningi ni Sasuke kay Naruto na huwag makialam pero agad din siyang pinatumba ni Itachi. Binanatan siya at sinabing di pa sapat ang galit niya para matalo siya. Pinahirapan siya gamit ang Tsukuyomi, pinapabalik sa alaala ng Uchiha Massacre ng 24 na oras. Ginamit ni Jiraiya ang Toadmouth Bind para ikulong sila pero nakatakas sila gamit ang Amaterasu ni Itachi. Pinagaling si Sasuke ni Tsunade, ikinasaya ni Naruto. Pero uminit ang ulo ni Sasuke dahil sa improvement ni Naruto, kaya hinamon niya ito sa laban. Tinanggap ni Naruto ang hamon. Nagsalpukan sila gamit ang Chidori at Rasengan. Tumakbo si Sakura sa gitna para pigilan pero di na sila mapigilan, kaya dumating si Kakashi para ihagis silang dalawa palayo. Pinagalitan niya si Sasuke sa paggamit ng Chidori sa kakampi at tinanong si Jiraiya kung bakit tinuruan si Naruto ng Rasengan. Sabi ni Jiraiya, hipokrito si Kakashi kasi tinuruan din niya si Sasuke ng Chidori kahit alam niyang puro paghihiganti lang ang nasa isip nito. Nakita ni Sasuke ang damage na gawa ng Rasengan ni Naruto at lalong uminit ang ulo niya. Kinagabihan, habang nagmumuni si Sasuke, bigla siyang inatake ng Sound 4, mga bodyguard ni Orochimaru. Tinawag siyang mahina at tinalo siya ng walang kahirap-hirap. Binigyan siya ng offer, sumama sa kanila para makakuha ng kapangyarihan mula kay Orochimaru. Binigyan siya ng oras para mag-decide. Galit na galit si Sasuke habang na-realize na kailangan niya talaga ng ganong klaseng lakas kung gusto niyang talunin si Itachi. Tinanggap ni Sasuke ang alok ng Sound 4 at naging leader nila. Sa Konoha, sinabi ni Shikamaru kay Naruto na umalis si Sasuke sa village at inimbitahan siyang sumali sa Sasuke Recovery Mission. Sumama rin sina Neji, Choji, at Kiba. Habang papunta sila sa Otogakure, sinabi ni Nasakan at Ukon kay Sasuke na kailangan niyang inumin ang Mind Awakening Pill para umabot sa second stage ng Cursed Seal of Heaven. Pero habang ginagawa ito, kailangan niyang matulog sa loob ng sealed na barrel gamit ang Dark Sealing Method at 4 Black Fogs Formation. Binuhat siya ng Sound 4 papunta kay Orochimaru. Sa dulo, nahabol ni Naruto si Sasuke sa Valley of the End at sinabing bumalik na siya sa Konoha. Deadma lang si Sasuke. Nagalit si Naruto at sinabing halos mamatay ang mga kasama nila para lang siya maibalik. Wala lang ito kay Sasuke. Naalala ni Naruto na hinarang ni Choji si Hirobo at si Neji naman ay lumaban kay Kidomaru para bigyan sila ng oras. Nakita nila ang barrel pero biglang umatake si Sakan gamit ang Cursed Seal. Nahulog sila ni Kiba at Akamaru sa bangin kasama si Ukon. Naiwan si Naruto at Shikamaru para labanan si Teuya. Pero dumating si Kimimaro, ninakaw ang barrel, at tumakbo. Sinabihan ni Shikamaru si Naruto na habulin ito habang siya nabahala kay Teuya. Nahabol ni Naruto si Kimimaro sa isang parang. Doon lumabas mula sa barrel si Sasuke, tumawa, at biglang tumakbo palayo. Sinubukan siyang patayin ni Kimimaro pero dumating si Rock Lee sa tamang oras para sagipin si Naruto. Galit na si Naruto at sinuntok si Sasuke sa mukha pero sinipa lang siya palayo.
Nahulog sila sa ilog at doon na-realize ni Naruto na balak talaga siyang patayin ni Sasuke. Tinatanong niya kung wala bang halaga lahat ng pinagsamahan nila sa Team 7. Sagot ni Sasuke, meron yung pagkakaibigan nila ni Naruto. Pero kailangan niya itong patayin para makuha ang Mangekyou Sharingan. Tumakbo si Sasuke gamit ang Chidori habang gumawa si Naruto ng Shadow Clone at gumamit ng Rasengan. Nagbanggaan ang dalawa at tumalsik sa magkabilang direksyon. Gulat si Sasuke na napantayan ng Rasengan ang Chidori niya. Gumamit ulit siya ng Chidori at tinamaan si Naruto sa baga. Pero biglang binalot ng chakra ng Ninetales si Naruto at lumaban ulit. Gulat si Sasuke at tinanong kung ano ba siya. Sabi ni Naruto, kaibigan mo ko. Binugbog niya si Sasuke at pinatong sa bato. Sigaw ni Sasuke na hindi siya maiintindihan ni Naruto dahil wala itong pamilya. Sabi ni Naruto, totoo yun, pero para na siyang kapatid ni Sasuke kaya hindi siya sumusuko. Tinanggap ni Sasuke si Naruto bilang equal at sinuot ang forehead protector niya. Si Naruto pumasok sa one-tailed form at si Sasuke nag-second stage ng curse seal, nagkaroon ng pakpak, pumuti ang buhok at dumilim ang balat. Habang naliligtas na ang iba, naghanda si Sasuke ng mas malakas na Chidori at si Naruto ng mas malakas na Rasengan. Nagbanggaan ulit sila. Sa huli, nanalo si Sasuke. Nawala ng malay si Naruto. Hindi niya pinatay si Naruto at nagpa siya na makuha ang lakas sa sarili niyang paraan. Lumayo siya at nagpunta sa Otogakure, sabay utos kay Orochimaru na bigyan siya ng power. Samantala, dumating si Kakashi at Pakon para sagipin si Naruto. Habang binabalik siya sa Konoha, na-realize niyang pumalpak siya sa mission at humingi siya ng tawad kay Sakura sa isip niya. Habang naghahanda si Toby na pakawalan ng White Zetsu Army laban sa Allied Shinobi Forces, pinalabas na ni Kabuto ang mga shinobing binuhay niya para lumaban. Nagtataka si Hako kung bakit buhay siya ulit pero di niya mag-alaw katawan niya. Pinaliwanag ni Zabuza na binuhay lang sila at wala siyang respeto sa kahit sinong gumagamit sa patay. Kasama ring nabuhay si Asuma at si Dan Kato, ang ex ni Tsunade. Kasama rin nila si Itachi at mga Jinchuriki na mga tailed beasts. Sa mountains, graveyard hideout. Pinwesto ni Kabuto sina Deidara, Sasori, Chukichi, at Shin sa surprise attack and diversion platoon. Nalungkot si Sasori dahil ang dami nang namatay sa Akatsuki at sina Zetsu at Toby na lang ang natitirang buhay. Samantala, nakita ni Tokuma na gumagalaw na ang White Zetsu Army at agad siyang nag-alerto kay Anko. Pinotos ni Anko ang mga kasama niyang infiltration and recon party na ibalik agad ang impormasyon sa Allied Forces habang siya na ang bahala sa distraction. Pero na-neutralize agad siya ni Kabuto at na-poison pa. Habang si Deidara hinabol ang mga kasamahan niya. Sa Kamogakure, nagkakagulo ang mga shinobi dahil di sila nagtitiwala sa bagong kakampi nila. Galit ang Konohanin sa Sune dahil sa Konoha Crush na pumatay sa Third Hokage habang ang Kiri naman sinisisi ang iwas sa tragedy of Yasuga Pass. Pero pinigil sila ni Gaara at sinabi na dati ganun din siya, puno ng galit at gusto niyang patayin lahat. Pero may isang taong nagligtas sa kanya. Naalala niya ang laban nila ni Naruto at sinabi niya na kahit magkaaway sila. Naging magkaibigan sila. Hinikayat niya ang lahat na kalimutan na ang awayan ng bawat village kasi may iisang kalaban sila ngayon, ang Akatsuki, na umatake na sa bawat village. Sinabi pa niya na kung may galit pa rin sila sa Suna, pwede siyang labanan pagkatapos ng gera. Humingi siya ng lakas mula sa kanila para mailigtas ang kaibigang minsan nang nagligtas sa kanya. Dahil sa speech niya, nabuhayan ng tropa at nagsorry ang bawat isa. Sumunod na sila kay Gaara habang opisyal nang nagsimula ang 4th Shinobi World War. Habang pinangungunahan ng 5th Mizukage ang Daimyo Protection Squad, tuloy pa rin ang training ni Naruto at Killer Bee sa Island Turtle. Natutunan na ni Naruto ay balance ang mga kahoy gamit ang Ninetales Chakra Mode. Pero sabi ni Bee, di pa tapos ang training niya. May isa pa siyang kailangang gawin. Ang natitirang miyembro ng Infiltration and Reconnaissance Party ay hinahabol ng Akatsuki Surprise Attack and Diversion Platoon, pero nahihirapan sila dahil sa insect jamming technique ni Muta Aburame. Naiwan mag-isa si Muta at inutusan ng mga insekto niya na dalhin ang impormasyon tungkol sa Akatsuki papunta sa Allied Shinobi Forces HQ. Samantala, dumating na sa area ng kalaban ng Surprise Attack Division. Si Omoy kabado pa rin sa gyera. Habang pababa sila, sinabi ni Zoji, yung sensor nila, na parang may umaantala sa powers niya. May nakita siyang sugatang si Muta at dali-daling tinulungan. Pero plot twist, kontrolado pala ni Sasori si Muta at bigla na lang pinasabog ni Deidara yung clay bomb na nilagay niya sa insect jar ni Muta. Buti na lang mabilis si Konkuro, ginamit ang chakra threads niya para hilahin si Zoji palayo habang si Ita naman gumamit ng Earth Release Moving Earth Core para baguhin ang terrain. Kahit na ganun, deadball pa rin si Muta sa pagsabog. Wala pang pahinga.
Umatake na naman yung kakampi nila na sina Ranka at Tokuma pero kinokontrol din ni Sesori. Si Omoy gumamit ng Cloud-style Crescent Moon Beheading para umatake pero nasave sila ni Sai na biglang dumating at pinigil yung atake ni Shin na ikinagulat niya kasi kapatid niya pala yun. Si Shin naman nagsabi na tumakbo na lang si Sai kasi hindi sila pwedeng mamatay. Na bad trip si Omoy kasi grabe na ang kababuyan ng Akatsuki, pinapapatay pa sila gamit ang mga kamag-anak nila. Gumamit siya ng Cloud-style reverse beheading technique laban kay Deidara. Pero trap lang pala yun para mapalaya sina Tokuma at Ranka sa kontrol ni Sesori. Habang may opening, tinaas ni Ethan yung lupa, sabay ginamit ni Konkuro ang chakra threads niya para i-connect sa putol na threads ni Sesori, at hinayla siya pababa para mag-crash sila ni Deidara. Habang bumagsak, pinuri pa ni Sesori si Konkuro. Si Konkuro naman, naalala yung dati nilang laban, sabay inilabas yung puppet ni Sesori para gamitin laban sa kanya mismo. Nakita ni Sesori ang dati niyang puppet na katawan at naisip niyang di na niya ito kailangan kasi immortal na ang katawan niya ngayon, yung tipo ng katawan na matagal na niyang gustong makuha. Nagsimula na ang bakbakan ng dalawang division. Pinadala si Shin para lumaban sa puppet ni Konkuro na si Sesori. Sumali rin si Omoy matapos siyang sabihan ni Hoeto Hyuga na ang tiyan ni Shin ay pan ng clay na pwedeng sumabog at ang lightning release ay pangontra rito. Tinayra ni Omoy si Shin pero sablay. Pina-explode ni Deidara si Shin. Buti na lang na-trap ng puppet ni Konkuro na si Sanshowa ang pagsabog. Napagalit si Sai dahil tinawag lang ni Deidara ang kuya niya na bomba, kaya gumawa siya ng drawing ng Benevolent Kings. Binugbog ng drawing sila Deidara at Sesori sa ere at diretso sila sa mga puppet trap ni Konkuro. Nang nagtangkang pasabugin ni Deidara ang sarili niya, sinaksak ni Omoy ng sword na may lightning sa bibig ni Deidara sa dibdib. Di na siya nakagalaw kasi kinulong siya ng wire ng puppet ni Sesori. Nang nakita ni Shin ang drawing nila ni Sai na magkahawak kamay, naliwanagan siya at lumaya ang kaluluwa niya. Nagsalita si Konkuro kay Sesori. Kahit sinabihan siya ni Deidara na huwag makinig, na-touch si Sesori. Iniwan niya kay Konkuro ang mga puppet ng nanay at tatay niya at sinabing ipasa ito sa mga next generation. Pumayag si Konkuro. Habang naging abo na lang sina Shin at Sesori, nakita ng surprise attack division ang mga bangkay sa ilalim nila. Na-realize nila na may kailangang magsakripisyo para sa jutsu na ginamit. Sa ibang lugar naman, sinabi ni Kabuto kay Toby na siya na bahala sa Empire World Reincarnation. Alam ni Toby na ginagamit siya ni Kabuto para magkagulo ang mga shinobi, pero sabi ni Toby, siya pa rin ang tunay na gumagamit kay Kabuto. Habang nagpapatuloy si Naruto sa training niya kasama si B, sinubukan niyang mag-transform bilang Nine-Tails, pero fail, naging chibi version lang ng QB ang resulta. Pinaliwanag ni Eight-Tails kung paano gumagana ang transformation ng isang Jinchuriki, kailangan ng cooperation ng tao at ng beast. Sabi ni B, baka maging problema yun para kay Naruto kasi hindi niya magagamit ang Tailed Beast Ball. Pero tuloy pa rin ang training. Pinakita ni Naruto ang Rasengan gamit ang Nine-Tails Chakra Mode. At nabigla si B kasi parang Tailed Beast Ball yung galawan. Tinanong niya kung sino nagturo nun. Sabi ni Naruto, si Fourth Hokage, si Minato Namikaze. Napaisip si B, baka daw tadhana na talaga to. Sa Mountains Graveyard, gusto ni Toby na patayin ni Kabuto si Anko Mitarashi. Pero umayaw si Kabuto dahil kailangan pa niyang kunin ang chakra ni Orochimaru na nasa loob ni Anko para mas tumibay ang kontrol niya sa Empire World Reincarnation. Nagduda si Toby sa loyalty ni Kabuto kaya pinademo niya lahat ng gamit ng teknik. Pati kung paano ito pwedeng pigilan. Pinatay ni Toby si Torun at pinagamit kay Kabuto si Fuyamanaka para buhayin at kontrolin ulit si Torun gamit ang jutsu. Sumunod naman si Kabuto at ipinaliwanag ang teknik bago umalis papunta sa isang lihim na lugar. Dumating si Black Zetsu kay Toby, nag-report na nilagyan na niya ng White Zetsu Spores si Kabuto, tapos lumarga na siya sa isa pang mission. Samantala sa Allied Shinobi Forces Headquarters, sinabi ni Ao na dahil sa intel mula kay Muta. Nalaman nila kung nasaan ang mga kalaban na gumagalaw sa ilalim ng lupa. Nagpadala si Inoichi ng instruction sa 2nd Division. Sila Kiba, Akamaru, Hana, at isa sa 3 Haimaru brothers galing sa 5th Division ay sumuporta sa 2nd Division. Sina Kitsuchi at Kuretsuchi naman ang unang nakaspat sa mga kalaban habang nag-aabang ang buong division para umatake. Habang tumanggap ng impormasyon mula sa HQ na may kalabang ninja na gumagalaw sa ilalim ng lupa, agad nag-utos si Mifune na ilipat ang kanyang division para tumulong sa iba. Sa ibang lugar, sina Sai, Zoji, at Omoy ng Surprise Attack Division ay naglunsad ng aerial attack gamit ang explosive tags laban sa mga shinobi na binuhay ulit pero mabilis itong nakabawi sa damage. Habang pinoprotektahan si Zabuza, gumanti si Hako ng aerial attack gamit ang isa sa kanyang salamin.
Akala ng lahat patay na sina Sai at kasama niya. Pero dumating ang 3rd Division matapos makita ang signal flare ni Zoji, kaya nasagip sila. Hinarap muli ni Kakashi sina Zabuza at Hako, at kinausap sila tungkol kay Naruto at sa laki ng pinagbago nito. Pero naudlot ang heart-to-heart nila nang biglang kontrolin ni Kabuto ang mga kaluluwa ni Zabuza at Hako matapos niyang sipsipin ang natitirang chakra ni Orochimaru mula kay Anko. Nawala ng emosyon sina Zabuza at Hako at handa na silang umatake. Habang nagsimula na ang labanan, pinuno ni Zabuza ng makapal na fog ang paligid para hindi makita ng kalaban. Sabay-sabay umatake ang mga binuhay ulit na shinobi. Nagbigay ng warning si Kakashi at sinabi sa tropa niya na gumamit ng Manji Formation para protektahan ang likod ng bawat isa. Sa kasagsagan ng gyera, ginamit ni Pakura ang Scorch Release para tuyuin at gawing parang mummy ang mga shinobi na tamaan niya. Si Gary naman, nakipagbakbakan kay Tajiki at ginamit ang Explosion Release para pasabugin siya sa ere. May isang ninja mula Kumo na sumubok gumanti kay Gary pero muntik na siyang mapatay ni Haku. Kung hindi lang dumating sina Might Guy at Rock Lee para saluhin ang atake at itaboy si Haku. Para mas lalong lumamang, ginamit ni Kabuto sina Gary at Pakura para i-summon ang dating 7 Ninja Swordsmen of the Mist na ikinagulat ng buong 3rd Division na nanunood. Habang abala ang mga puwersa para sa digmaan, nakatakas sina Suigetsu at Jugo mula sa kulungan nila sa Land of Iron. Habang hinahanap ni Suigetsu ang nawawala niyang espada, kinuwento niya kay Jugo ang tungkol sa 7 Ninja Swordsmen of the Mist pati na ang mga dating miyembro at mga espada nila. Sa kabilang banda, kasalukuyang nakikipaglaban ng 3rd Division sa mga muling binuhay na swordsmen. Si Kakashi ay gumawa ng plano kasama sina Santayama Manoka, Ensui Nara, at Maki. Nang sinimulan na nila ang plano, muntik nang tamaan ni Kakashi si Zabuza pero hinarang ito ni Hako gamit ang sarili niyang katawan. Pinilit ni Zabuza na tamaan si Kakashi kahit napuruhan si Hako. Mabuti na lang at naiwasan ni Kakashi ang todo atake, sugat lang sa tiyan ang nakuha niya. Nahuli at nasil si Hako, at muling umatake si Kakashi. Saktong sabay sila ni Zabuza umatake, pero this time, nakailag si Kakashi sa malaking espada at siya naman ang tumama kay Zabuza. Sa wakas, nakapture at naitali na sina Zabuza at Hako. Pagkatapos nila man-neutralize, kinuha ni Kakashi ang Kubakura Bocho at declared niya na magpapakawala siya ng impyerno sa kalaban. Sa ibang parte naman ng gyera, patuloy ang 2nd Division sa labanan kontra sa mga clone ng White Zetsu Army. May balita na libo-libong kalaban ang dumaan pala sa ilalim ng lupa at doon biglang sumulpot. Sa isa pang battlefield, nadiskubre ni Gaara ang isa sa mga muling binuhay na ninja na kalaban. Nang madetect si Mo, ginamit siya ni Kabuto bilang medium para i-summon ang 3rd Raikage, 2nd Mizukage, at 4th Casecage sa battlefield kung nasaan ang 4th Division. Sabi ni Kabuto, hahayaan niyang patayin ng mga cage ang mga anak nila habang buo pa ang pagkatao nila. Nagkaroon ng maikling usapan ng mga na-revive na cage at nakita sila ni Gaara kaya agad niyang inihanda ang tropa niya para sa bakbakan. Samantala, sa Allied Shinobi Forces HQ, nakafocus ang Sensor Division sa baybayin ng Land of Lightning. Si Ao naman ay nakatutok sa pagdetect ng mga reanimated na shinobi na nakahalo sa White Zetsu Army clones. Habang lumalala ang sitwasyon, napansin na sobrang dami ng malalakas na kalaban para sa tropa ni Daro. Lalong sumeryoso ang usapan nang malaman ni A na kasama sa mga kalaban ang Gold at Silver Brothers ng Tomogateer. Gusto na sanang makisali ni A mismo sa laban para tapusin ang dalawang yun pero pinigilan siya ni Shikako Nara, ang utak ng strategy ng Alliance. Nagbigay ng bagong plano si Shikako para mabalance ang support sa lahat ng division. Na-impress si A, pinuri si Tsunade, tapos sinabihan si Shikako na ipatupad ang plano niya. Biglang sumingit si Onoki, sinabing siya lang ang kayang kalabanin si Mo dahil pareho silang may Keke Tota. Kaya nagready na si Onoki at sinabing ipapakita niya sa mga bagets kung paano ang totoong bakbakan.